Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguila. Ito po ang aking Day 68 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Paano Lumalim sa Biblia. At ang topic po ating ngayon ay mula sa special series chapter 1 to 2, Covenant. Sabi po dito, Covenant. Is the Bible a covenant? Is a sacred? Binding agreement between God and His people. A biblical covenant is more than a contract. It is a divine commitment that establishes a relationship between God and humanity. Covenants in the Bible typically include blessings for obedience and consequences for disobedience. Sabi mo po sa Bible verse po ating ngayon matatagpuan sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabi po dito, Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Sa Tagalog naman po, isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay isang Diyos. Matapat siya, tinupad niya ang isang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga utos. Kaya pong teachings ko natin ngayon, number 1, the term covenant helps us understand the term. Yung covenant kasi mas pinalalim niya yung pag-uunawa natin sa Biblia, diba? May pros and consequence siya. May pros siya kung, diba, kung nag-o-obey ka kay Lord. Pero pag disobedience ka pala, syempre may consequence ka nga harapin. Katulad nga ng sinabi ko kanina, diba? Covenant in the Bible typically include blessings for obedience. Tapos sa naman, and consequences for obedience. Siyempre pag sumunod ka kay Lord, diba, blessings yung matatanggap mo, hindi consequences kundi blessings. Number 2 naman po, God is covenantal God who relates to His people through covenants. Kaya sabi nga po ito sa yung the 10 Commandments, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Akong Panginoon ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypto kung saan kayo inalipin. Okay, number 3 po, God's covenant community has an obligation to be faithful to Him. Siyempre, tayong mga followers siya, tayong mga believers, siyempre may tungkulin tayo sa Kanya, diba? Which is yung maging manampalataya sa Kanya at magtiwala tayo ng buong puso, diba? Ayun yung natin, yung obligation natin sa Kanya. And sabi nga po rin po dito, huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Mali po na sasamba tayo sa mga ibang Diyos bukod sa Kanya. Kasi mali na ibang landas na yung ibibigay sa atin. Sa ibang landas na tayo mapupunta. Ayaw naman ni God. Kaya po yung at ang applications naman po natin ngayon ay number 1, ask God for forgiveness for being a covenant breaker. Syempre pag naging covenant breaker tayo, diba, ibig sabihin parang hindi na natin nagawa yung tungkulin natin sa Kanya. Syempre kailangan natin humingi ng pagpapatawad sa Kanya, diba? Kahit alam natin na kahit hindi tayo humingi ng kapatawaran, pinapatawa tayo, syempre obligasyon pa rin natin yun na humingi ng kapatawaran sa Kanya para makita niya yung sincerity natin. And number 2 naman po, thank Jesus for being our covenant keeper. Syempre po, salamatan natin si Lord, diba?
Hindi lang dahil dito, kundi sa pang-araw-araw ng buhay na ginawa niya sa atin, diba? Sa pagliligtas, sa paggagabay, pagbibigay ng blessings at sa mga kinakain natin araw-araw, diba? Siya, dahil blessings niya yung binibigay niya sa atin, dahil gano'n niya tayo kumahal. And lastly po, number 3, celebrate all the best blessings we continue to receive through Christ Jesus, kahit kaano man po ito kaliit. Kaya kailangan natin, kaya maganda sa tao talaga yung sobrang appreciative nila tao. Kahit nasa simpleng bagay, maliit na bagay, sobrang na-appreciate nila yun. Bakit pa kaya kay God? Diba, kailangan sineselebrate natin yung mga gantong blessings, diba? Na palagi tayo nakaka-receive ng mga blessings dahil galing kay Lord na hindi niya tayo pinapabayaan, diba? Grabe talaga, sa kabila ng lahat ng pinagagawa natin, mga kasalanan natin, diba? Pero siya nandyan pa rin, minamahal niya tayo, bibigay niya kung anong nararapat para sa atin at kung anong kailangan natin. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag man tayong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.